Good morning, Esmeralda. Wow. Good morning, Noveline. Morning, Aris. Imar, Annalyn, Rina. By the way, guys, my name is Donovan and I'm going to facilitate this 4 a.m. session. Who among you here, guys, are first-timers? Can you type 1 in the comment section or in the chat? Meron ba tayo dito mga first-timers? Wala? Okay. So, mukhang lahat tayo dito ay committed and everyday na nandito sa 4 a.m. Ako naman muna session. Ayan. Thank you, everyone. So right now, the floor is open for any sharers that wants to start this session. Good morning, Merry Chris, Narisa, Greg, hello. Alright, so mukhang wala pang gusto mag-share. So I'm going to start this sharing by reflecting on the things that happened to me in the past days. I believe makaka-resonate din dito. Kasi there are times in my life na parang out of nowhere, bigla ka na lang magkakaroon ng solution in your problem or parang magkakaroon ka ng magandang idea na hindi mo pinilit. Anyone here na nakaka-relate, can you type me in the chat? Meron ba? Ayun, si Coach Aris to, no? Ayun, si Coach Aris, si Miss Rina, si Greg, Maris. Ayun, ang dami, no? Lalo na when we are meditating, no? Tama. Because when we are meditating, napupunta tayo sa DNM na tinatawag, the default mode network ng utak natin. So ito yung nangyayari sa utak natin when we are relaxed and we are mindful. Tapos hindi tayo masyadong focus on the external tasks. Actually, hindi lang ito nangyayari in meditation. Sometimes, sa simpleng naghuhugas ka ng plato, biglang out of nowhere, biglang may papasok sa'yo na magandang idea. Or pag naliligo ka sa shower, or habang naglalakad ka lang, mga ganong random moment sa buhay mo na biglang may naisip kang idea. So, it's because of from doing the relax state. Mas madaling pumapasok yung idea kasi wala ka nang masyadong nagsusurrender ka lang sa kung ano man yung parang plano sa'yo ni Lord. Kumbaga ito na yung tinatawag nating flow state. Pag lumalalim na yung meditation natin, pag napupunta na tayo sa transcendental meditation or yung yung flow state mode na. Pag nasa deep relaxation ka na. Dito na pupasok yung ang daming creativity na minsan minsan distraction siya. Pero once you consider it na kumbaga lahat din kasi na pumapasok sa isip natin. Hindi ikaw yun Kumbaga it's just you watching your thoughts or reflecting on your thoughts. And ikaw ang bahala kung i-grab mo ba yun or i-let it go mo lang siya. So don't define yourself based on your thoughts. Just let it be. Just observe it. Then, also meron din tayong times na pag distracted tayo, ako ginagamit ko yung tool na breathing talaga as way of ma-ground ulit ako. Mabalik ulit ako sa kung paano ako, yung alignment ko sa sarili ko. Kasi there are times na pag nag-meditate ka, nagiging clouded yung utak mo. So that's one na ginagawa ko to be able na mabalik yung state ko na focus lang ako sa non-judgmental ba. Kumbaga, focus lang ulit ako sa ko. Kasi minsan, nakaka-cloud ako ng utak ko. Nadi-distract na ako sa kung ano talaga yung purpose ng ginagawa ko. So, yun, breathing at the same time, listening to the noises or feeling my body and mga ginagawa ko with meditation. And because of this practice din talaga, every time na nagkakaroon ako ng synchronicity sa buhay. Synchronicity, ito yung based on the book that I'm reading. Ito yung book na The Artist's Way by Julia Cameron. Ang tawag niya dito is the divine nudges. Meaning, ito yung mga times sa buhay natin na magugulat ka na lang
parang nag-a-align na lahat. Kumbaga, may mga certain events sa buhay mo na out of nowhere ano, biglang align siya sa pangarap mo or sa problem na sinusolve mo na hindi mo siya in-expect, na hindi ka na-stress because hindi ka na-stress na na-attract siya. Kumbaga, ito yung mga times sa buhay natin na may na-meet tayong people, may ba? Sa everything na pag nilagyan mo ng mindfulness, mas nagkakaroon ng definition na ay align pala to talaga sa sa pinakagusto ko. Siguro rin, one thing na synchronized din in my life. Itong ginagawa ko right now, facilitating and meeting Coach Ras. Kumbaga ang daming mind-blowing na alignment based din nung bata ako sa kung paano ko na-meet yung community na to, kung paano ko mga pinagdadasal ko lang dati. Eventually nangyayari siya because of surrendering lang din. Kumbaga hindi ko naman to talaga sinulat sa plano ko, ganyan, or hindi ko naman talaga to tinigyan ng critical thinking para gusto ko to mangyari. Kumbaga I'm just surrendering na kung ano man yung way or kung ano man yung plan ahead for me. Pero ito talaga, clear sa akin kung ano yung path ko, kung ano yung vision ko. Pero kung paano ko makakuha yun yung sinurrender ko na lang. Parang hindi ko na masyadong in-analyze. Kasi the more that we analyze things, the more na binibigyan natin ng critical thinking yung mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin. The more na gusto natin maging in control, the more na mas nagiging complicated eh. The more na nakaka-frustrate, the more na nakaka-stress. Pero once you're in that state of surrendering, na bahala na, hindi naman sa pagiging irresponsible, pero you're just embracing kung ano talaga yung plano sa'yo ni Lord or the universe or the higher force. Kasi once you surrender, the more na nagkakaroon ka rin ng clarity sa mga bagay-bagay, and also by putting mindfulness on everything, mas naiintindihan mo kung bakit pumapasok yung problema sa buhay mo, kung bakit may mga negative things na nangyayari, bakit nami-meet mo yung mga tao. So, pag na-experience mo yung mga bagay na yun, nawawala talaga yung stress nawawala yung drama, nawawala yung questions. Kumbaga, it's more on accepting everything. Mas nagiging relax ka, mas nagiging panatag ka. So, kung ano mang mangyaring mga problems along the way, wala. Hindi ka na reactive talaga. Like, kung paano nagda-drive right now si Bong Jackie ba? Right now, nagda-drive siya. Anything can happen Biglang may mag-cut, biglang may baka bumangga sa kanya. Pero because of the practice that we're doing, non-judgmental. Hindi ka nagre-react na magagalit ka or any negative thoughts. Medyo, delay na siya. Kumbaga, mas mauna yung question na what am I learning for today? Ano ba tinuturo sa akin nito? Or hinga ka muna. Kasi by doing that, mas nalilesen din yung risk na pwedeng mangyari sa'yo. Alam ko may mga nakapanood na dito nung viral dun sa Facebook. Pero ayun, because of galit and all, nakasakit pa siya ng ibang tao. So, dito. Kaya very important na we are mindful and we are taking this practice talaga on a daily basis. Kasi ito talaga yung magbibigay ng clarity sa atin and synchronicity sa buhay talaga na gustong-gusto natin. Kasi when the who is clear, pag clear ka kung sino ka, kung ano talaga yung gusto mo, yung how tsaka yung mga bagay ng mga gusto mo talaga, eventually dadating na lang sa buhay mo Actually, na-realize ko rin na maraming tao nabubuhay ng pabaliktad Meaning, priority muna nila na magkaroon ng maraming pera, priority nila na makuha muna yung mga gusto nilang bagay to be able na mapasaya nila yung sarili nila. So, yun yung idea nila ng happiness pag na-acquire na nila yung mga bagay na yun. Pero bakit marami pa rin tao na kahit nakuha na nila yun, kahit sobra-sobra na yung pera nila, hanggang ngayon, may mga tao pa rin tayong mapapanood na depressed sila, malungkot sila, unsatisfied. Maybe because wala pa silang clarity kung sino talaga sila, kung ano talaga yung gusto nila sa buhay nila. Kumbaga,
na build lang yung consciousness nila or yung gusto nila based on kung ano yung traditionally, yun yung na-pass down. Ako ganun lang din yung idea ko na parang pag-graduate mo, magtrabaho ka, ganito ka, pag nag-retire ka, ito yung income mo, ganito, ganyan. So because of that, parang nalilimit yung sarili mo sa box. Mas lalong, nagiging stressful and depressing yung nangyayari sa'yo. Kasi hindi mo talaga siya naiintindihan. Unlike if you put yourself into backward position, na mas inuna mo muna kung sino ka, mas inalam mo kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. And kung ano talaga yung parang everyday excited ka na gawin and you're just surrendering to it, eventually yung result, lalapag na lang yan because the result that we're having in our life is reflected based on who you really are. So, yun, I guess that's my share. I hope may mga na-pick up kayo. And let's call on the next sharer. Esmeralda, you can now open up your microphone.